Para tigil-tigilan ng isang bad habit, ang turo sa akin is kailangan mong intindihin kung bakit mo to ginagawa. So bakit ako nagkikimkim? Dahil takot ako. Takot ako maka-offend, baka lumaki yung away, baka kung anong isipin tungkol sa akin, baka masira yung relationship, takot ako na baka masaktan ko siya. At least kung magkimkim, ako lang yung magnenega. Mas kaya ko yun. Wow. This worked for many years ha. Ang dami kong na-avoid na away. In general, nakabuild ako ng reputation na mabait akong tao. Pero hindi ko namalayan, kada kimkim ko, unti-unti at tuloy-tuloy nadadagdagan yung sama ng loob sa puso ko. At yung bigat, hindi siya nawawala. Natatakpan lang. Pag meron akong achievements, pag may magandang pangyayari sa buhay ko, feeling ko okay ako. Mukha akong okay sa labas, pero sa loob, ang bigat. At meron na akong thoughts na, hanggang dito na lang ako. What's the use in fighting for what's right? Wala namang makikinig sa'yo. Wala namang gagalaw. Life sucks and then you die, di ba? yung sa utak ko pa lang, alunan na. At dahil puno ako ng sama ng loob, sobra akong maramdamin. Ang bilis kong ma-offend. Tapos konting correction lang na medyo straightforward yung pagkakasabi. Hurt na ako. Then one day, pinagsabihan ako ng mentor ko. Sabi niya, hanggang kailan ka magiging duwag? Puro ka takot eh. May tama ka, may point ka. Pero hindi ka magsasalita kasi takot. Aray! Pero tama. So ayun, slowly, pinilit ko yung sarili ko na magsalita, mag-confront. At kahit hindi maganda yung ending ng ibang confrontations ko, mas nagustuhan ko yung pakiramdam kasi yung pagkimkim pala, sa umpisa madali siya para siyang tapal butas solution. Pero sa dulo, ang bigat. Pag nagsabi ako ng totoo, mahirap siya sa umpisa. Pero yung dulo niya magaan. So tell your truth with love and respect and say no to buhay bitter.